and green, kaka light green ano, yung kanyang itsura. Ganyan po yung kanyang itsura. Pero kapag tumatagal na, actually, kapag tinubuan naman ng roots, okay na rin naman siyang ilipat. Kaya lang po, para sure na malalaki na rocks. Yan. So, para maging porous lang yung kanyang lupa, ano, no? At hindi na po yan gagana mag-perform. Baka makadamay pa po yan sa pagkabulok, no? Hello everyone! This is Hermes Unaho, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, propagation day ngayon, ano, at ano kaya itong ipopropagate natin, no? Kakaiba yung propagations na to dahil nagsimula po siya sa tubig, tapos ngayon ililipat natin siya sa soil, ano. So ito po yung ating potos na ang variety ay Manjula, no? So sa mga hindi pa nakakakita ng Manjula potos, mamaya po makikita niyo yung itsura ng kanyang mga dahon, ano. I'm sure yung iba sa inyo meron na nito, no, kasi nung nakausuhan yung pag-aalaga ng potos, marami ang nag-ipon ng iba't ibang varieties, ano, at isa po itong Manjula sa pinakamagaganda yung mga dahon. So ngayon, samahan niyo ako at kukunin ko yung aking Manjula. Magpo-propagate tayo sa pamamagitan po ng paglilipat sa kanya mula sa tubig papuntang lupa. At yan yung gagawin natin. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP, at ngayon nga po nandito yung aking mga water plants. Ayan. And yan, ito, kunin natin yung ating Manjula, no. Meron na siyang mga dry na leaves dito, pero makita nyo po yung kanyang pinaka ugat, ang dami-dami na, no. So pag ganito po kasi yung water plants ko na napakarami ng root, parang nagro-root bound siya dun sa kanyang base or glass, ang ginagawa ko po, naglilipat na ako, no, kasi okay na po yung roots niya. Actually, kapag tinubuan naman ng roots, okay na rin naman siyang ilipat. Kaya lang po, para sure ako, mas tinatagalan ko sila, no, parang nagkakaganyan na, kasi ito, yung mga roots niya magugulang na, unlike nung kapag bago nyo pa lang siya nilagay sa base, makikita nyo na meron lang maliliit, no, at yung mga maliliit na yun, hindi pa siya stable na roots, ano. Kumbaga siya ay roots lang po, nakakasimula pa lang. Napaka-fragile nung roots na yon at maaari pang mamatay. Pero kung halimbawang ganito na po yung roots nyo, na talagang sanib puwersa na sila dyan, yan po, mas sigurado kayo na buhay na po yung inyong halaman. So pakita ko sa inyo na malapitan yung itsura nitong ating Manjula potos, kasi baka wala pa yung iba sa inyo nito, no, kasi commonly yung nakikita natin yung mga golden potos, marble queen, pero this one kasi yung talagang bago sa paningin, ano. Kumbaga doon sa mga nag-aalaga ng common, ito na yung mas mataas na uri. So pakita ko sa inyo. So eto na, no, doon sa mga hindi pa nakakita ng Manjula potos, ganito po yung itsura niya, no. Usually kapag halimbawa talagang bagong bili, ganito, plain lang siya, halo siya ng white na yellowish, no, tapos blue green and green, kaka light green, ano, yung kanyang itsura. Ganyan po yung kanyang itsura. Pero kapag tumatagal na at lumalaki na sila, nagkakaroon ng development yung kanyang dahon. Nagkakaroon ng mga sparkle, no, yung mga ganyan na parang mga spot, no, na tulad po sa marble queen naman. Pero mababa na agmo pa rin yung pagka buo nung green. Yun po yung pinaka common sa kanya, actually, yung mga green at bluish green, ano, na itsura, no. So ayan yung nangyayari dun sa ating Manjula. Itong ating Manjula na to, may ilang buwan na rin sa akin, ginawa ko po siyang as water plant, ano. Pero today maglilipat tayo, at gusto ko kasi mapadami ko tong Manjula ko uli, kasi ito yung isa sa mga lesser
na variety, no, dito sa aking garden ng photos. Mas marami ko ng mga golden photos, marble queen, neon photos, pero this one kasi medyo limited lang yung alaga ko. Kaya gusto ko ngayon mas maparami sila sa pamamagitan po ng paglagay sa kanila ng lupa. At syempre, lagyan na rin natin ng kakapitan, ano, ng pole para mas lumaki siya, no, at mas gumanda yung dahon. So tara, samahan nyo muna ako at kukuha tayo ng ating mga gamit. So punta tayo dito sa part ng garden natin na to. Dito ako nakakita ng mga wala ng mga laman na ano, yan, paso, no. O eto, I think puro damo na lang to, no. So yan, pwede na tong gamitin. Tapos check natin yung lupa, ano, o may pole na rin siya, no. Ayan, o, patay na yung mga nandito. Siguro ito before summer, yun yung nangyari sa kanya, o, namatay. No, anyways, tingnan natin yung kanyang lupa kung maganda pa. Re-recondition lang natin tong lupa niya kasi tingnan nyo po parang mga clay, ano. So ito, bubungkalin lang natin yan at hahaluan ng iba't ibang components na makakapagpasustansya sa kanya. So tara, halika, pipitin na natin ito, dalhin dun sa ating pagtataniman. So simulan na natin yung pag-recondition ng lupa. Ito yung nakuha natin, and cultivate lang natin yan. Actually okay naman to, buhagag pa naman yung lupa niya, kaya lang baka kasi maging clay na to pag halimbawang tumagal, ano. Kaya dapat i-cultivate din natin yung mga lupa natin kung halimbawa na-i-stack sila. So para hindi to magdikit-dikit, ang una natin gagawin is lagyan siya ng yan, yung ating lupa na may kahalong pamis, ano. So ito, yung mga pamis, yung mga buha-buhangin na malalaki na rocks, yan. So para maging porous lang yung kanyang lupa, ano. So yan, haluin lang natin yan. Tapos actually yung ilalim naman tingnan natin, at hindi siya dikit-dikit, ano, kaya okay siya sa tingin ko. Tapos ito naman, lagyan natin siya ng mga bark ng trees, no. Ito, yan, mga binulok po ito na bark ng mga trees, pati po leaves, ano. Yan, no. So yan ang ilalagay natin sa kanya, yan, para mas makapenetrate po yung tubig. Ang importante kasi dito yung hindi maistakan ng tubig, dahil nga kagagaling niya lang sa tubig, kasi nga water propagations to. Tapos babad na yung ugat niya. So mag-a-adjust siya ngayon dito sa soil, ano. Kaya dapat tuyong-tuyo yung lupa niya para hindi magkaroon ng pagkabulok ng roots, ano. So hindi siya pwedeng isok sa soil na punong-puno ng tubig, kasi baka makapag-develop ng fungus, ano. Pero mag-iingat-ingat lang tayo, no. So ito naman nilalagay kong huli, ito yung vermicast, no, o vermicompost na pataba. Pero kung wala kayong ganyan, pwede pong gumamit na lang ng mga pinagbulukan na waste po, ano, galing sa kusina, yung mga pinagbalatan po ng sibuyas, yan, pwede yan, yung pinagbalatan ng itlog, durugin nyo, tapos ilagay nyo dyan, yan, pwede rin po yan, ano. And pwede rin po kayong gumamit ng mga manure, chicken manure, pwedeng carabao manure, cow manure. Mayaman po yan sa mga vitamins na kailangan ng halamang lalaki, no. So katulad po nito, yung ating mandula, yan po, no. So from propagation siya sa water. So tingnan natin yung kanyang roots, no. Makita nyo na okay na. At ito po, pwede naman siyang magstay pa sa tubig for a long time. Kaya lang po, ang nangyayari po sa kanya is yung kanyang roots nagiging brittle or mas lumalambot, nagiging malutong. Minsan po
ayan, parang malambot naman, no? So, nangyayari po, hindi rin po siya healthy dun sa plants. Kaya, after nyo pong pagsawaan sa pagiging water plants, pwede nyo na po siyang i-propagate at ilipat, no, sa soil, no? So, eto, tingnan natin, check natin kasi once na meron na po yung nakita yung ugat kanina na malambot, huwag nyo na pong isama, no? So, ako ginaganyan ko, ni-strand ko yung kanyang mga roots para sumama yung mga malalambot na roots. Hindi nyo na po yan isasama, no? At hindi na po yan gagana mag-perform. Baka makadamay pa po yan sa pagkabulok ng ibang roots. So, from water to soil, ganyan po yung mga proseso, no, ng pagtatanim. Pero ito po, napaka-stable na nung roots nito kasi hindi na siya yung roots na tumutubo pa lang ng unang-una. Medyo manipis pa yon, tapos medyo malambot, hindi pa rin ganong safe kapag tinanim, or hindi pa kayo sure kung magwo-work yung inyong propagations, ano. Pero this one po, sure na yan na kakapit na yan sa lupa kapag halimbawang inilipat. So, tanggalin lang po yung mga part na medyo malalambot at parang mga something na yan, medyo sticky. Tapos yan, tatanim na po natin to, no. Tanggalin nyo na rin po yung mga old na mga leaves, yung mga may bulok, no. So papalibot lang natin to dito sa ating pole, no. So yan, and kain lang natin, tapos tatanim natin siya. Tapos idikit nyo na dun sa pole, no, yung pinaka stem nya, para pag gapang niya or pag-usli ng bagong mga leaves, nakadikit na siya sa pole, no, or kumapit na dyan sa pole nyo, dyan na gumapang. So ito naman yung susunod. Ayan. And this one. Ayan. Alam nyo po, sundan nyo po yung aking mga video dun sa mga water propagations natin ng photos para makita nyo po yung proseso, no. Bago po ito naging water plants, kinatlam po natin yung kanyang pinaka nodes, tapos yun ang inilubog natin sa tubig, ano. At yan po, yan na po, dyan nagsisimula yung pinaka roots, oh. Kita nyo dun sa pinaka nodes nya, no. So ganyan. And the last one. So ito na po yung ating mandula na ating nilipat, no. Ang pag-aalaga ng mandula katulad din po ng pag-aalaga ng mga ibang potos. Sa pagtutubig po, hindi masyadong maarte, no, kapag tutubigan. Unlike ng ibang halaman na natutunaw, pero dito pong potos, napakabait po niya, no, na alagaan. Kahit araw-araw diligan, as long as matutuyo yung lupa kagad. At kapag halimbawang yung lupa nyo fast draining, mabilis matuyo, kahit araw-araw po yan, ano? Pero kung halimbawa naman po nabasa pa yung lupa, wag muna kayo magdilig. Touch the soil. Kung halimbawang basa pa, pagpaliban muna ang pagdidilig at hintayin po na matuyo yung lupa, ano. Sa pagpapaaraw, ang potos po kayang tumagal sa walang sikat ng araw or limited na sunlight exposure. Pero po kapag halimbawang naiwan po siya doon ng medyo matagal na panahon, nagkakaproblema po sa leaves, no, nagiging etiolated, at the same time po pumapangit yung kanyang variegations, ano. So naapektuhan yung kulay ng design ng dahon. So importante pa rin po sa kanya makatanggap ng morning sun or indirect sunlight, no. And yan naman po, napakadali lang alagaan, mabilis lang humaba, mabilis paramihin. Cut lang kayo ng cut para maging lush at ma-encourage yung growth, no. Kasi once na pinahaba nyo naman ang pinahaba ito, minsan nawawala ng sustansya, at the same time minsan yung sustansya hindi nakakatakbo dun sa pinaka dulo ng dahon, kaya ang pangit din, ano. Kung meron kayong pole, kapag halimbawang lumampas na sa pole, cut po kayo ng cut kagad. At yan,
meron po diyang uusli na panibagong mga babies at suloy, ano. So, ganyan lang naman po yung pag-aalaga ng manchula. At I hope yung iba sa inyo, mapadami nyo pa rin yung inyong mga ganitong uri ng halaman. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video at nakita nyo na po yung ating pagpapadami ng manchula from water to soil. Ganyan lang po yung mga proseso at mga dapat tandaan, ano. Salamat po sa inyong panonood ngayong araw na to. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Echo Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.